Tampok sa pambungad na eksena ang ating bida, si Salia Kahawate, na kasalukuyang nagsasagawa ng kanyang internship sa Marangyang Restaurant sa Germany. Tila detalyadong pinlano ni Salia ang kanyang hinaharap mula pagkabata. Ayaw niyang mag-college pagkatapos ng high school. Kaya, nagsimula siyang magsanay sa restaurant para magkaroon ng experience, dahil ang pinakamithiin niya ay magbukas ng sariling restaurant. Gayunpaman, may nangyaring hindi inaasahan sa buhay ni Salia, nang ang kanyang paningin ay nagsimulang unti-unting humina. Dahil sa pag-aalala, pina-check up siya ng kanyang mga magulang. Pagkatapos magsagawa ng pagsusuri, ibinunyag ng ophthalmologist na siya ay dumaranas ng pambihirang sakit sa mata na nakapinsala sa retina. Nagmungkahi ang doktor ng agarang operasyon sa mata upang hindi lubusang mapinsala ang kanyang paningin. Makakatulong ito upang maiwasan ang tuluyang pagkabulag. Sa pagsunod sa payo ng doktor, sumailalim si Salia sa operasyon at ngayon, ang kanyang paningin ay 5% na lamang sa normal na paningin ng tao. Kasunod nito, nais ng ama ni Salia na ilipat siya sa espesyal na paaralan, ngunit tumanggi ang huli. Determinado si Salia na huwag hayaang pigilan siya ng ganitong kabiguan na makamit ang kanyang pangarap. Malinaw na tutol ang ama na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa parehong paaralan, ngunit sa tulong ng kanyang ina, nagawa niyang manatili. Kinabukasan sa paaralan, sinubukan ni Salia na mag-aral sa kabila ng malabong paningin. Sa kalagitnaan ng klase, may kakaiba siyang naramdaman. Sa pagkawala ng malaking bahagi ng kanyang paningin, tila nagkaroon siya ng mas matalas na pandinig. Naririnig din niya ang tunog ng nginunguya na chewing gum sa loob ng classroom. Higit pa rito, ang kanyang memorya ay bumuti rin ng husto. Mula noon, binago niya ang kanyang paraan ng pag-aaral. Sa halip na isulat ang sinasabi ng guro, nag-focus siya sa pag-aaral sa pamamagitan ng pakikinig at pagsasaulo. Sa kalaunan ay nakapagtapos siya sa paaralan na may magandang marka. Pagkatapos nito, masiglang nagsimulang mag-apply si Salia para sa trabaho sa hotel industry, ngunit paulit-ulit siyang tinatanggihan dahil sa kanyang kondisyon. Kaya, nagpasya siyang mag-apply nang hindi ibinubunyag ang kanyang kapansanan. Nakakagulat na gumana ang plano at nakakuha siya ng interview sa isang prestihiyosong hotel. Pagdating, dumiretso si Salia papunta sa HR director ngunit bago magsimula ang interview, dumating ang isa pang kandidato na nagngangalang Max. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging late, binanggit ang matinding problema sa kalsada. Tinanggap ng direktor ang paghingi niya ng tawad, at ang tatlo ay naglakad sa paligid ng hotel, kasabay ng pagsasagawa ng interview. Si Salia ay mahusay at mataas ang kumpiyansa, ipinapakita ang kanyang sarili bilang perpektong potensyal na empleyado. Pagkatapos maglibot at ma-interview sandali, inalok si Salia na magsanay sa hotel sa loob ng 5 buwan, at kapag matagumpay siyang pumasa sa yugtong ito ay magkakaroon siya ng permanenteng posisyon bilang empleyado. Hindi lang iyon, pumasa din si Max sa interview. Pagkatapos ay lumabas si Salia sa hotel at ibinahagi ang magandang balita sa kanyang pamilya. Natutuwa sila na sa wakas ay nakuha niya ang pangarap na trabaho. Nang maglaon, tinulungan siya ng kapatid na babae na lumipat sa bagong apartment sa lungsod. Tinulungan din siya nitong isaulo ang daan patungo sa hotel sa pamamagitan ng pagbibilang ng mga hakbang na dapat niyang lakarin sa isang direksyon. Sa unang araw, dumating si Salia sa hotel, ngunit kinakabahan siya dahil sa kanyang paningin. Hindi nagtagal, nagpakita si Max para kamustahin siya na nagpagaan ng loob ni Salia. Ang mga baguhan ay kinausap ng direktor at ang iba pang nangungunang staff sa hotel. Dapat silang magsanay sa ilalim nila, pag-aralan ang lahat ng mga detalye tungkol sa iba't ibang dibisyon ng hotel. Nahati sila sa ilang grupo at sa kabutihang palad, si Salia ay nasa parehong koponan ni Max. Bilang una nilang tungkulin, ang grupo ni Salia ay naatasan na magtrabaho sa housekeeping division, kung saan sila ay tuturuan kung paano ayusin ng perpekto ang mga kwarto. Matapos matanggap ang mga tagubilin, ang mga trainees ay nagsimulang magtrabaho ng mag-isa. Sa sandaling ito, nahihirapan si Salia na linisin ang salamin, kaya gumamit siya ng magnifying glass para makita ng mas maayos. Napansin ito ni Max at gusto niyang malaman kung bakit kakaiba ang kanyang ikan-ikilos. Sa pakiramdam na na-corner, inamin ni Salia ang tungkol sa kanyang kalagayan at hiniling kay Max na ilihim ito, kung hindi, siya ay matatanggal. Lubos na naunawaan ni Max ang kanyang problema at nag-alok pa nga na tulungan siya sa anumang paraan na magagawa niya. Di nagtagal, naging magkaibigan sila at nagsimulang gawin ang lahat ng kanilang mga gawain ng magkasama.
Tinuruan ni Max si Celia kung paano gawin ang housekeeping sa mas simpleng paraan at tinulungan din siya sa pagsasaulo ng mga direksyon sa paligid ng hotel. Pagkatapos ng isang buwan na pagsasanay, pumasa ang mga lalaki sa kanilang tungkulin sa housekeeping. Sunod, inilipat sila sa kitchen division. Dahil abala at magulo ang dibisyon na ito, nahirapan si Celia na umangkop sa bagong kapaligiran na ito. Isang araw, habang tinatanggalan ng laman ang maruruming pinggan, lumapit sa kanya ang isang katrabaho mula sa Afghanistan na nagngangalang Hamid. Agad siyang naghinala na may problema si Celia sa paningin at tinanong siya nito. Nang kumpirmahin ni Celia, inalok ni Hamid ang kanyang suporta, sinabing tawagin siya kung nahaharap siya sa anumang problema. Sa sumunod na eksena, nagtatapon ng basura si Celia nang may marinig siyang babaeng kumakanta. Kahit na hindi niya ito nakikita, nahulog agad siya sa boses nito. Supplier pala ng gulay ang babae at Laura ang pangalan niya. Kinabukasan, nilapitan siya ni Laura at nakipag-usap, nagtatanong kung bago siya. Umoo si Celia, at napahaba ang usapan ng dalawa kahit na ngayon lang sila nagkakilala. Ang pag-uusap nila ay biglang naputol nang dumating ang supervisor ni Celia, na nagtalaga sa kanya ng gawain para sa paghihiwa ng ham. Dahil sa kapansanan sa paningin, nasaktan ni Celia ang kanyang sarili habang ginagamit ang cutting machine. Naghihinala, naglagay ang supervisor ng mangkok sa daanan ni Celia na madaling makita bago siya tinawag sa kanyang direksyon. Gaya ng inaasahan, hindi napansin ng kawawang lalaki ang mangkok at nadapa siya. Ngayong nahuli na siya, ibinunyag ni Celia ang katotohanan tungkol sa kanyang paningin. Laking gulat niya nang bukas palad siyang tinuruan ng supervisor kung paano gamitin ang makina sa halip na tanggalin siya. Mabilis na naunawaan ni Celia ang istruktura at pag-andar ng makina, bilang resulta, sinimulan niyang gamitin ito ng propesyonal mula sa sumunod na araw. Bukod dito, ipinagtapat ni Celia kay Max ang tungkol sa nararamdaman niya para kay Laura, na pagkatapos ay tinulungan siyang ilarawan ang pisikal na anyo ng babae. Pero sa kanyang pagkadismaya ay may boyfriend na pala si Laura. Ito ay nagpalungkot sa kanya, kaya dinala siya ni Max sa nightclub upang pasayahin ang kanyang kalooban. Hinikayat niya si Celia na makihalubilo at nagreto ng ilang mga babae para sa kanya. Bagaman sa una ay nag-aalangan, dinala ni Celia ang isa sa mga babae sa kanyang bahay at natulog ng magkasama. Matapos ang ilang linggong pagsusumikap at dedikasyon, naipasa ni Celia at ng kanyang grupo ang pagsusuri sa kusina. Nang sumunod na buwan, inilipat sina Max at Celia sa reception division. Gaya ng dati, nagtulungan ang dalawang matalik na magkaibigan at kalaunan ay nakapasa rin sa dibisyong ito. Isang araw habang nagtatrabaho, kumaway si Laura kay Celia, na pagkatapos ay lumapit upang makipag-usap sa kanya. Habang nag-uusap sila, nalaman niyang nakipaghiwalay si Laura sa kanyang kasintahan. Dahil dito, naging masaya siya at agad na inanyayahan siyang lumabas para sa hapunan, na pumayag naman ang babae. Sa ika-4 na buwan, sina Celia, Max, at iba pa ay inilipat upang magsanay sa dibisyon ng restaurant at bar, na itinuturing na pinakamahirap na makapasa. Ito ay malaking hamon para kay Celia, dahil ang mga sukat ay dapat natumpak para sa lahat ng mga inumin upang magkaroon ng parehong lasa. Sa kabutihang palad, nandyan si Max, na nananatili sa kanya pagkatapos ng oras ng trabaho at tinutulungan siyang magbilang ng mga hakbang sa paglalakad sa paligid ng lugar. Tinuturuan din niya siya na maunawaan ang pagkakaiba ng mga sangkap at kung paano maging tumpak sa mga ito. Pagkatapos ng ilang araw na determinasyon at pagsasanay, nakapaghanda si Celia ng perpektong inumin sa harap ng supervisor ng bar, si Kleinschmidt. Gayunpaman, si Kleinschmidt, bilang isang mahigpit at masungit na tao, ay nagsabing sinuwerte lang siya. Lumipat ang eksena sa dinner date ni Celia kasama si Laura. Sa buong pagkain, ibinahagi nila ang mga kwento ng buhay ng isa't isa at nagsaya. Habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, nabigla si Celia nang malaman na mayroon na siyang 5 taong gulang na anak na lalaki na nagngangalang Oscar, ngunit pinili niyang huwag mag-react. Kahit na ibinahagi ni Laura ang lahat ng kanyang personal na buhay, hindi ibinunyag ni Celia ang kanyang kalagayan, dahil natatakot siyang mawala siya. Bago umalis, inanyayahan siya ni Laura sa picnic kasama si Oscar, at sumang-ayon siya. Isang gabi, pagkatapos mag-serve sa mataong bar, pinapakinis ni Celia ang mga baso ng alak nang dumating si Kleinschmidt upang mag-check. Dahil may mantsa pa ang baso, inutusan siya ng supervisor na hugasan muli ang mga ito. Sumunod si Celia, ngunit nahihirapan siyang pakinisin ang mga ito ng perpekto, kaya pinagalitan siya.
Sa ibang pagkakataon sa bahay, sinusubukan pa rin niyang pakinisin ang baso ng alak at kalaunan ay napagtanto niya na ang tunog ng ganap na malinis na baso ay naiiba sa madungis. Sa linggo, pumunta si Celia sa picnic kasama si Laura at ang kanyang anak na lalaki tulad ng plano, at gumugol sila ng masayang oras na magkasama. Ang makitang magkasundo ang kanyang anak at si Celia, ay nagbigay ng kasiyahan kay Laura. Pagkatapos magsaya sa buong araw, inihatid niya sila pabalik sa kanilang bahay. Pagkatapos patulugin si Oscar, sa wakas ay hinalikan siya ni Laura, at ang dalawa ay nagbahagi ng romantikong sandali bago naghiwalay. Nang sumunod na gabi pagkatapos ng trabaho, ang ina at kapatid ni Celia ay hindi inaasahang bumisita sa kanyang apartment. Ipinaalam nila sa kanya ang malungkot na balita na umalis ng bansa ang kanyang ama. Kinuha niya ang lahat ng kanilang mahahalagang alahas at ipon upang magsimula ng bagong buhay sa Sri Lanka. Ngayon, walang sinuman sa pamilya ang may trabaho at kailangan pang bayaran ang mga installment sa bahay. Bilang resulta, nagpa siya si Celia na kumuha ng pangalawang trabaho sa isang bakery at nagsimulang magtrabaho ng double shift. Lumipas ang ilang linggo, at patuloy siyang nagtatrabaho araw at gabi nang walang pahinga. Wala siyang oras sa paglilibang dahil kahit weekends, sinasamahan niya si Oscar sa park. Sa desperadong hangarin na makapagtrabaho ng husto, nagsimulang uminom ng narcotics si Celia nang hindi inaalala ang kahihinatnan nito. Sa isa pang araw ng weekend, kinailangang umalis ni Laura para sa agarang trabaho, kaya nakiusap siya kay Celia na bantayan si Oscar ng ilang oras. Habang naglalaro sa parke, nakatanggap siya ng tawag mula kay Max na nagpaalala sa kanya tungkol sa kanyang holiday shift. Agad na tinawagan ni Celia si Laura na humiling sa kanya na bumalik kaagad. Ngunit nang ibaba niya ang tawag, napagtanto niyang hindi makita si Oscar. Sa estado ng pagkagulat, sinimulan niyang isigaw ang pangalan ng bata ngunit walang epekto. Maya-maya, bumalik si Laura at nagalit siya kay Celia dahil sa kawalang ingat nito. Natataranta siyang nagsimulang hinanap ang kanyang anak, ngunit si Celia ay nananatiling paralisado. Nang sumigaw si Laura sa kanya upang tulungan siya, hindi na niya nakayanan at sa wakas ay umamin na hindi siya makakita. Gayunpaman, walang oras si Laura para makipagtalo, kaya nagpatuloy siya sa paghahanap. Sa kabutihang palad, nahanap niya ang kanyang anak sa kabilang kalye at isinakay ito sa kanyang van. Pagkatapos nito, nilapitan niya si Celia upang tanungin kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag niya ang tungkol sa kanyang pinsala sa retina. Galit na galit si Laura, hindi dahil sa kanyang kalagayan kundi dahil inilihim niya ito sa kanya. Kaya naman, umalis siya nang hindi naririnig ang paliwanag nito. Sa kabila ng kalungkutan, pumasok si Celia sa hotel, kung saan may wedding program. Pagpasok pa lang niya, agad siyang naatasan na maghain ng inumin sa mga bisita. Dahil sa pinagdadaanan sa buhay, magulo at pagod ang isip ni Celia. Masyadong nababagabag ang kanyang isipan kaya hindi siya makapag-focus sa kanyang mga hakbang. Dahil dito, natapilok siya sa tablecloth at nalaglag ang buong tray sa sahig. Nang makita ito, mabilis na tinulungan siya ni Max, at nilinis ng dalawa ang kalat. Nang maramdamang masama ang pakiramdam niya, sinabihan siya ni Max na umuwi, ngunit pinilit niyang manatili dahil natatakot siyang matanggal sa trabaho. Hindi pinansin ang payo ng kaibigan, pumunta si Celia upang ihain ang inumin sa pangalawang pagkakataon, ngunit napunta siya sa cake ng kasal. Galit na galit, hinila siya ni Kleinschmidt palayo sa lugar at sanigawan siya, nagtatanong kung bulag ba siya. Napuno ng kabiguan, inamin ni Celia na siya ay bulag. Ang paghahayag na ito ay nagpagalit sa supervisor, na agad siyang pinaalis. Mula sa araw na iyon, dahan-dahang nilamon ng depresyon si Celia, at dahil dito ay nagpakalunod siya sa alak. Sa pagnanais na i-relax ang kanyang sarili, pumunta siya sa bar kung saan siya ay sumayaw mag-isa habang lasing na lasing. Maya-maya, nakita siya ng mga bouncer at itinapon siya palabas. Sa sobrang lasing, bumalik siya sa bahay, ngunit nahulog siya sa hagdan habang nasa daan. Nang magkamalay, nalaman niyang nasa ospital siya, kasama ang kapatid na babae na nakaupo sa tabi niya. Hindi nagtagal ay napaiyak si Celia, pinagsisihan ang kanyang mga ginawa, ngunit naroon ang kanyang kapatid upang pag-aanin ang loob niya. Ibinahagi rin niya ang magandang balita na may trabaho na ang kanilang ina, kaya hindi na niya kailangan pang magtrabaho ng double shift. Hindi nagtagal, nagpakita si Max, at humingi ng tawad si Celia sa kanya dahil hindi siya nakinig sa kanya kanina. Matapos gumaling mula sa kanyang mga pinsala, tinulungan siya ni Max na malampasan ang kanyang depresyon.
Ginugugol niya ang karamihan ng oras kasama si Salia, pinapasali siya sa iba't ibang masasayang gawain. Nagbisikleta din sila, ginagabayan siya ni Max sa mga direksyon. Sa kalaunan, bumalik si Salia sa dating sarili at bumalik sa hotel na may maliwanag na isip. Doon, nakatagpo niya si Kleinschmidt at ang direktor ng hotel at humingi ng paumanhin sa kanila para sa naunang hindi makatwirang pag-uugali. Nanindigan si Kleinschmidt na huwag tanggapin ang paghingi niya ng tawad at nagtanong kung ano ang ginagawa niya rito. Bilang tugon, hiniling sa kanya ni Salia na hayaan siyang sumali sa huling pagsusulit. Alam na niya ang kanyang pagkakamali at humingi ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili. Sa kanyang katapatan at lakas ng loob, pumayag ang mga nakatataas na bigyan siya ng pagkakataon. Simula sa sandaling ito, inilaan ni Salia ang lahat ng kanyang oras sa pagsasanay para sa kanyang graduation exam. Sa panahon na ito, naharap siya sa ilang mga pagkabigo, ngunit nandyan si Max na sumusuporta sa kanya. Isang araw, pumunta si Laura sa hotel upang maghatid ng ilang mga supply at nakasalubong niya si Salia. Mukhang hindi na siya galit at binati pa siya ng good luck para sa kanyang finals. Sa wakas, dumating na ang araw ng pagsusulit. Si Salia ay nagpakita ng kahusayan sa lahat ng pamamaraan, ngunit pagdating sa gawain sa pag-aayos ng mesa, nagkamali siya. Nadapa siya at natumba sa huling 30 segundo, at hindi na kumpleto ng maayos ang gawain. Ngunit sa kabila ng pagiging ganap na magulo ng kanyang mesa, binigyan pa rin siya ng nakatataas ng diploma, isinaalang-alang ang kanyang pangkalahatang pagganap. Sa araw ng graduation, parehong ipinagmalaki ni Kleinschmidt at ng direktor si Salia, na labis na ikinatuwa niya. Inalok din siya ni Kleinschmidt ng trabaho sa kanyang bar, ngunit tinanggihan ito ni Salia, at sinabing mayroon siyang malaking proyektong gagawin. Sa huling eksena, itinatag ni Salia at Max ang kanilang hotel, at lahat ng kanilang mga kaibigan at pamilya ay pumunta upang suportahan sila. Nagulat si Salia nang dumating din si Laura. Sinabi nito na mahal pa rin niya siya, kaya ito na marahil ang pinakamagandang sandali ng kanyang buhay. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.